Kaya po ay sabay-sabay na tayong magdeklara ng deklarasyon ng pagpapala. In 3, 2, 1, go! In Jesus, I am super blessed. I am Macarius. Amen po? Pag sinasabi natin ito, ito'y pagpapala sa tatlong aspeto ng ating buhay, sa ating spirit, soul, and body. Kompletong pagpapala dahil kay Jesus Christ. Amen? Amen. So, let's begin. Our topic is still under the series entitled, actually bago po ito Enjoying Life Under God's Authority. Part number 3 na po tayo. No? Sabihin nga po natin, God's authority. Yan, very good. So, what comes into your mind pag sinabi po ang salitang authority? Ano nga po ba? Uy, may otoridad, may pulis. Ano ang unang pumapasok sa ating isip? Either pwedeng limitation, pwedeng suppression, intimidation, fear, or abuse. Pero mga kapatid, mga kaibigan, pwede kang maging masaya habang sumusunod ka sa batas. Amen na kapatid? At sumusunod ka rin sa mga panukala ng Diyos. Dahil ang Diyos natin ay mapagmahal na Diyos. Can you hear amen? Lalo na pag anak ka na ng Diyos, dapat hindi pabigat ang ministry sa iyo. Ang pag-church pa, pabigat pa rin sa inyo. Pambira naman, Wednesday na naman, paupunta na naman ng church. No? Pag nagiging pabigat sa iyan, ay ibig sabihin ay hindi ka nag-i-enjoy sa presensya ng Diyos. Are you enjoying the presence of God right now? Pumlakpak nga po ang lahat ng nag-i-enjoy. Sapagkat gusto ng Diyos na mag-enjoy ka. Look at this, Ecclesiastes chapter 5, verse 19 to 20. Review lang tayo. God gives some people the ability to what? Enjoy the wealth and the property He gives them, as well as the ability to accept their state in life and enjoy their work. 20, they do not worry about how short life is because look at that. God keeps them busy with what they love to do. No? So pinapayaman ka ng Diyos at habang yumayaman ka, ginagawa mo yung gustong-gusto mong gawin. Ano bang gusto mong gawin? Magtrabaho o maglingkod sa Diyos? Ang mag-serve sa ating Panginoon hanggang sa siya dumating. Amen mga kapatid? Nanawa, yung katabi mo, makita mo pa rin hanggang dumating ang Panginoon. Amen? Ano bang buhay ang gusto ng Lord sa atin? John 10:10. Tandaan nyo po lagi ito. John 10:10. A thief, si Satan or the devil, is only there to steal and kill and destroy. Pangit, no? Jesus came so they can have real and eternal life, more and better life than they ever dreamed of. No? Si Satanas gusto kanyang sirain, wasakin, to kill, steal, and destroy. Pero si Jesus gusto kanyang bigyan ng napakagandang buhay. Gusto mo rin ba ng magandang buhay? Yan. Kaya sabi ko na nakaraan, Lord, nawa po lahat ng mga care leaders ng OCW Pampanga, habang naglilingkod sila, hindi na natin po problemahin yung pera. Amen mga kapatid? Hindi na natin po problemahin yung mga pananalapi. Bakit? Kasi bahala ang Diyos sa iyo. Amen mga kapatid? Diba sabi ng Psalms 23, na kung nabasa nyo po yon, ang Panginoon ang pastol mo, hindi ka magkukulang. At sa verse 6, sabi doon, and I will dwell in the house of the Lord. Lagi na lang siyang nasa church, nasa temple ng Panginoon, kasi pinapasagana siya ng ating Panginoon. Amen mga kapatid? So ang ibig sabihin, pag naglilingkod ka, ang focus mo na lamang ay maglingkod, maglingkod, maglingkod sa Kanya. Amen mga kapatid? Sige, palapakan natin ang Diyos na buhay. Hindi yung maghanap ng trabaho, ng pera, no, magpayaman. Kaya tuloy, minsan hindi ka nag-i-enjoy sa iyong ministry kasi nahahati ang ating paglilingkod. Amen? Pero, wag masyadong maging masaya or mag-enjoy. Sabihin sa katabi, wag masyadong mag-enjoy. Bakit? Baka makalimot ka naman sa church, sa ministry mo, tsaka kay Lord pag pinayaman ka na. Gusto niyo bang yumaman? Pero masyadong mag-enjoy. Look at this. 1 Timothy 6 verse 17, tell those who are rich in this world not to be proud and not to trust in their money. That will soon be gone. No? Sabi ng Diyos, huwag ka magtiwala. Saan? Sa pera mo na mamaya-maya lang mawawala. Soon be gone. But their trust should be in the living God who richly gives us, look at that, all we need for our enjoyment.
Amen. Kaya po, ang Diyos gusto kang mag-enjoy habang yumayaman ka. Amen mga kapatid? Kaya huwag kang puro ipon lang ng ipon. Bumili ka rin ng magandang damit, bumili ka ng gusto mo, kumain ka sa masasarap na kainan, at mamasyal ka kapag may time habang naglilingkod ka sa Panginoon. Amen? Amen po ba? Yan. So magpaalam lang kay pastor. Baka naman namasyal na kayo, hindi na kayo nagsabi. Okay? Next. Do you have any problem submitting to authority? May problema ka ba sa pagsunod sa mga nakakataas sa iyo? Meron po ba? Kasi kung meron, malaking problema yan. Pero pag wala, okay lang. Bakit po? Next, because God designed life to be lived under authority. No? At ikaw ay nasa ilalim ng lahat ng pamamahala. Sa gobyerno, susunod tayo dyan. Sa bahay, susunod tayo. Sa mag-asawa, meron ding batas. Sa school, sa church, meron din po. Amen? Pag hindi ka sumunod sa nakakataas sa iyo, marami kang makakaaway. Tama? Marami kang makakabangga. Maraming magagalit sa iyo because you violate authorities. Can I hear amen? Like, look at this. Authority is like an umbrella designed to cover you. What else? To protect you and help you what? Enjoy amidst the heavy rain and scorching heat. No? Kaya nandiyan ang protection ng Diyos sa atin, hindi para pahirapan ka. Pinipigilan ka lang ng bahagya kasi gusto niya na mapabuti ka. Kahit malakas ang ulan, napakatirik ng araw, nandiyan ang protection niya para mag-enjoy ka sa iyong buhay. Can you hear amen? Ang kailangan lang ay magpasakop. Sabihin sa katabi, magpasakop sa otoridad ng Diyos. Can you hear amen? Buong pagmamalaki na inangkin ni Lord Jesus, Matthew 28 verse 18. Sabi ni Jesus, then Jesus came to them and said, all authority. Ang Greek word po ng all is past. Ang authority ay exousia. Very good. Ang ibig sabihin nito, full power, rule or dominion. All authority in heaven and on earth has been given. Kanino? Kay Jesus. Amen po ba mga kapatid? So na kay Lord Jesus na ang lahat ng power, lahat ng authority. So take note, dahil nasa Kanya na ang lahat ng power, ng rule, lahat ito naman ay ibinigay sa mga anak ng Diyos, kagaya natin. Amen mga kapatid? Do you believe that mga kapatid? Kaya may power ka. Sabihin sa katabi, may power ka. Basahin natin. Colossians 2:10. Everybody. And you, sino yung mga kausap? Christians, believers, had been given fullness in Christ, who is the head over every power, lahat ng kapangyarihan, and authority, exousia. Kaya sa panahon ni Kristo, sa bagong tipan ng kanyang dugo, lahat ng meron si Lord Jesus, ibinigay na rin sa atin. Amen po mga kapatid? Anong meron si Jesus? Exousia. We have the power and the authority. Can I hear amen? Kaya gamitin mo yan. Sabi sa katabi, gamitin mo yan. Pag masakit ang ulo mo, sabi mo, in Jesus' name, lumayas ka. Tama? Kasi mag-charge ka pa. Are you still with me? Alright. Therefore, next, we are created to live under, saan daw? God's authority. Kaya ang ibig sabihin nito, hindi pwedeng mataas yung nilikha kesa dun sa lumikha. Tama mga kapatid? Sino yung nilikha? Tayo. Tao. Sino ang lumikha? Ang Diyos na buhay. Maliwanag po ba yun mga kapatid? Kaya sinong susunod? Tayo ba o ang Diyos? Pag sinabi pa ng Diyos na magbigay ka, magbibigay ka? Or wag muna. Pag sinabi ng Diyos na magsisimba ka ba? Kasi dapat ikaw ay nasa ilalim ng kanyang kapangyarihan. Kaya tandaan natin ito. Next po. All human authorities are what? Under God's supreme divine authority. Dapat malinaw ito ha. Lahat ng posisyon na meron ka, anumang titulong dinikit sa iyo, doktor, attorney, architect, engineer, no? Boss, president, no? Lahat ng dinikit sa iyo galing sa Diyos. Amen na kapatid? At pagka ito'y ginamit mo sa mabuti o sa masama, you are accountable to God. Amen na kapatid? Amen po ba? Kaya dapat po ay mapagkakatiwalaan tayo ng Diyos na buhay. Amen mga kapatid? Amen. Kasi lahat ng meron tayo ay galing sa Panginoon. Now, there are 3 provisions under God's authority. Natapos na po natin yung letter A at yung letter B. Ano yung letter A, everybody?
Material provision. Anong dapat tandaan natin dyan? Next po. Basta po ang ipoprovide lang ng Diyos ay ano? Needs. Sabi mo nga, needs. Hindi po wants. Maliwanag po ba mga kapatid? Pag ano lang ang kailangan mo, pangangailangan ng anak mo, ng pamilya mo, yun lang ang ibibigay ng Diyos sa iyo. Not wants. Maliwanag po ba mga kapatid? Kasi pag sinabi mo, Lord, gusto ko ng bagong condominium. Kailangan mo ba? O gusto mo lang? Luho ba yon? Bisyo? O paandar mo lang? Di ba? Pero kung kailangan mo talaga, ibibigay ng Diyos yan. Maliwanag mga kapatid? Kaya huwag kang magagalit sa Panginoon pag hindi binigay lahat sa iyo. Baka hindi mo need ang bagay na yon. Maliwanag? Okay. Next, letter B is emotional provision. Amen po mga kapatid? So nagbigay din ng Diyos ng kasiyahan sa ating puso at ayaw ng Diyos na maging malungkot ang tao. Ang gusto niya, happy. Tingnan mo ang katabi mo, happy ba? Yan. Dapat happier than happy. Amen mga kapatid? At isa po sa tagpo ng buhay ng isang tao na siya ay pinakamasaya ay kapag siya ay na in love at pinasok na niya ang pag-aasawa o pagpapakasal. Tama ba mga kapatid? Masaya talaga yun kasi maraming nakikisaya pag may ikakasal. Sabi diyan, marriage significantly impacts emotion. Tama? Ang kasalan o pagkakasal ay nagkakaroon ng malaking epekto or impact sa ating damdamin. Dalawa po yun ha. Ano yun? Either sobrang masaya ka or sobrang malungkot ka din pag nag-asawa ka na. Kaya nga po ano yung pangako? Till death do us part, for better or worse. Tama ba mga kapatid? Sinabi bang for better lang? Hindi, no? So may malungkot, meron ding masayang pagkakataon. Amen po ba sa mga may asawa? Yan. Kailan mo mararanasan na minsan malungkot? Kapag bumukod ka na at nagsama na kayo sa isang bubong, tapos nagkaanak kayo, ngumawa ang bata sa madaling araw, tapos gumising ka na, magtimpla ka ng gatas, palitan mo ng diaper, hindi, ikaw na. No? Oh? Nagtuturoan na, tapos ang dami ng bayarin, ano nangyari? Awayan na yan, bangayan na, etc., etc. Amen na kapatid? Ano yung example sa pag-aasawa? Di ba yung kanin, sabi nila? Ang pag-aasawa daw ay kagaya ng kanin. Ano yun? Pag napasok ka, pwede mong iluwa. Pero hindi ganun eh. Ang kanin, pwede kang mabusog, pwede kang mapaso. Tama ba mga kapatid? Kaya depende kung ano ang benepisyo na ibibigay sa iyo niyan. Amen mga kapatid? So balikan natin ang original design ng Diyos sa mag-asawa. Genesis chapter 2 verse 18. Next po. Then the Lord God said, it is not good for man to be alone. I will make a helper suitable for him. No? Sabi ng Diyos, not good. Hindi maganda na mag-isa lang ang lalaki, si Adan. Kailangan niya ng kasama. Tama ba mga kalalakihan? Kailangan niya ng kausap, ng karamay. No? It is not good, hindi masaya. Kaya anong ibinigay ng Diyos? Helper suitable for him. Amen? So, silipin natin yung dalawang salitang yon. Pag sinabing helper, it means in Hebrew, ezer. Sabi nga natin, ezer. Yan. Sabi dyan, number 1, a front. No? Ibig sabihin, front. No? Pakita lang, cover. Diba? Ano yung ginagawa niya? Front lang niya yan. Pero hindi siya talaga yan. Nakuha niyo po yung mga kapatid? Ibig sabihin, pinagtatakpan niya yung anumang bagay na nakatago sa likuran. Up front. Can you hear amen? What else? Second, succor. It means to help, aids, support, assist, give relief. No? Magbigay ng kaginhawaan. Hindi po stress. Ha? Kaya binigay ka sa iyong asawa para hindi siya stressin. Para ano daw? Succor. Tulungan. Amen mga kapatid? Ano pa? Sabi ng Oxford Dictionary, nasa baba, assistance and support in times of hardship and distress. No? Lalo na pag may problema talaga, ang asawa mo, nandiyan ka para tulungan siya. Amen? Reinforcement of truths, a call for backup. Baka may nang aaway sa kanya, may nang bubuli sa kanya, nandun ka para tulungan siya. Maliwanag mga kapatid? Yun ang ezer. Now, God does not just give Adam a helper, but a
suitable helper. Sabihin na nga natin, suitable. Yan. Ano naman ang Hebrew word ng suitable? Everybody? Sa mga nanood ng online? It means neged. Yan. Anong ibig sabihin nito? Part opposite sa Tagalog, kabiyak. Maliwanag? Kaya merong isang buo, tas pinaghiwalay, magkabiyak. Kaya pag pinagsama mo ulit yung magkabiyak, nabubuo ito. Maliwanag po ba mga kapatid? What else? Complementary. Sabihin nga natin, complementary. Yan. Ibig sabihin nito, yung kulang mo, tinutulungan ka niya para lumabas ito at mapaganda. Bawa, hindi ka marunong magsaing. Nandyan siya. Oh, ganito magsaing. Oh, para sa susunod, ikaw na. Halimbawa, hindi ka marunong maglaba. Oh, ganito maglaba. Para sa susunod, ikaw na. Maliwanag mga kapatid? Amen po ba? Oh, ganito mangutang. Are you with me mga kapatid? So, you complement each other. Ibig sabihin, it is a counterpart, a mate, a better half, a partner, or a companion. Now, pagsamahin natin yung dalawa. Next po. Ang salitang ezer plus neged means what? Suitable helper. Sabi nga natin, suitable helper. Yan. Ibig sabihin nito, yung binigay ni Lord na si Eva ay suitable helper ni Adan. Anong gagawin ni Eva? Pinagtatakpan niya yung kahinaan ni Adan para hindi siya mapahiya, para hindi siya bumagsak at pagtawanan ng iba. Ginagawa ba natin yon? Hello? Na minsan madalas bagsak tayo dyan kasi yung baho, yung kapalpakan ng ating mga asawa lumalabas kasi na ikukukwento. Can I amen? What else? You complement each other. Binubuo mo ang iyong partner, ang iyong asawa, at ikaw din na nagpupuno ng kakulangan. Hindi lang po ng material, ha? Kasi yung iba, siya ang kailangan ko kasi material na bagay. Pera, bagay, hindi po. It is also means emotional. Amen na kapatid? Amen po ba? Kaya sabi ko noong nakaraan, kung mag-aasawa ka, kung ikaw ay magagalitin na, huwag kang mag-asawa ng magagalitin. Kung mainitin ng ulo mo, huwag kang mag-asawa ng mainitin ng ulo. Bakit? Pag nagsama kayo, anong mangyari? Sasabog talaga yan. Tama ba mga kapatid? Kunin mo yung medyo mahinahon at dapat alam mo na ang kanyang ugali. Tama mga kapatid? Huwag kang kukuha ng gastador. Baka gastador ka, gastador din siya. Di wala kayo kagad ipon. Huwag kang kukuha ng maingay o malakas sumilik. Di ba? Kasi baka pagdating ng gabi, hindi na kayo makatulog. Ano ba yan? Parang may orchestra. Are you still with me mga kapatid? Amen. So, ibig sabihin, ito po yung perpekto at masayang disenyo ng Diyos sa mag-asawa sa Biblia. Nakita niyo yan? Nakita niyo po ba? Ano yung Hebrew word? Ezer at neged. Pero ito po ay nasira. No? Nawasak po ito. Ang perfect design ng Diyos ay nawasak dahil sa kasalanan na ginawa ni Eva at Adan. Amen po mga kapatid. Kaya nasira po ito ng isang kasalanan. Now, anong nangyari? Imbis magpasako pang babae sa lalaki, anong nangyari? Next, a woman should complete a man and never compete with the man. No? Ibinigay ni Lord si Eva para makumpleto si Adan. Tama ba? Tama po ba mga kapatid? At para maging helper ni Adan, hindi para maging kakompetensya niya, no? Nagmamagaling or nagmamataas. Are you still with me? Amen po ba? Amen. Genesis 2:19 to 20. Look at this. And so si God took some soil from the ground and formed all the animals and all the birds. Then he brought them to the man to see what he would name them. And that is how they all got their names. 20. So the man named all the birds and all the animals. Pero tingnan nyo but not one of them was suitable companion to help him. No? Pinakita ni Lord lahat ng hayop. Nakita ni Adan na merong Mr. and Mrs. Elepante. Nakita niya merong Mommy and Daddy Pig. No? Meron Mr. and Mrs. Lion. May Mr. and Mrs. Gorilla. May Mr. and Mrs. Bear. Pero siya, Mr. lang. Wala siyang partner. Oh, nakakalungkot. Tama? Anong ginawa ng Diyos? 21. Next. Then the Lord God made the man fall into deep sleep. Pinatulog siya ng maimbing. And while he was sleeping, he took out one of man's rib and closed up
the flesh. 22, He formed a woman out of the rib and brought her to Him. Saan po ba kinuha yung tadyang? Sa gilid. Kaya ang babae ay sidekick, partner. Sabi nga natin, partner. Therefore, next, woman, next, is the only legitimate person that can fill man's needs, emotional needs. Amen po? Next po. So, woman is the only legitimate person that can fill man's emotional needs. Not things, not animals, not even mga tao na nagdadamit babae o mukhang babae, lalaki pa rin yun, di ba? Kundi babae talaga. Sabi nga natin, woman. Yan. It is a person, kagaya ni Adan. Amen? So, 23, ano nangyari? Next. Verse 23, Genesis 2:23, at last, no, sa wakas, Adam exclaimed, she is part of my own flesh and bone. She will be called, ano daw? Woman, because she was taken out of a man. 24, this explains why a man leaves his father and mother and joined to his wife, and the two are united into one. Amen po? So yan ang disenyo ng Diyos. Ito ang prinsipyo ng Diyos. Pag nag-asawa ka na, bubukod ka. Sabi sa katabi, bubukod ka. Yan. Kung nagpapasakop ka lang naman sa sinasabi ng Diyos. Now, kung ayaw mong bumukod, hindi para sa iyo ang pag-aasawa. Amen mga kapatid? Amen po ba? So, ikaw ang pipili. Sabihin ulit sa katabi, ikaw ang pipili ng mapapangasawa mo. Ano ang pipiliin mo? Next, dalawang bagay lang meron ng tao sa mundo. Either he is a doer or a thinker. Pag sinabi pong doer, trabaho lang siya ng trabaho, gawa ng gawa, laging wala. Ibig sabihin. Pero pag thinker naman, isip lang ng isip, isip lang ng isip, kaso baka parang wala rin nagagawa. Kasi isip lang ng isip, plano lang ng plano. So, ikaw ang mamimili sino ang iyong mapapangasawa. Are you still with me, mga kapatid? Anong gusto nyo? Doer or thinker? Or both? Pwede rin. Tama ba, mga kapatid? Amen. Next, God designed that marriage should be the number one human source of emotional fulfillment. No? So, dapat po ang pag-aasawa, ito po ang unang-unang source ng ating emotional fulfillment. Dahil nga nag-asawa ka, dapat masaya ka na. Tama ba mga kapatid? Tama ba? Pero, mangyayari lang ito if you obey and live under God's authority, plan, and design. Are you still with me? Amen po ba? Amen. Bali, ang kausap ko po rito yung mga single, yung mga may asawa, hindi na po kayo kasama doon. Okay? So, sa mga nagbabalak mag-asawa, no? At kung gusto nyong maging masaya sa inyong buhay, may asawa, anong sabi ng Diyos sa pag-aasawa? First things first. Ano yon, everybody? Pray. Pray, ask God for a life partner. Amen po mga kapatid? Amen po ba? O gusto mo mag-asawa? Simulan mo ng lumuhod. Magdasal ka. Ask God for a life partner. Or even, ayan, nakalagay dyan, no? Pray for a praying wife. No? Dahil nagpe-pray ka na rin lang, sabi mo, Lord, sana yung ibigay mo sa akin yung mahilig magdasal na misis. Mahilig magdasal na mister. Tama ba mga kapatid? Amen po ba? Amen. Bakit? Mamaya, sasabihin ko po sa inyo. Proverbs 19 verse 14. Look at this. Parents can provide their sons with all inheritance of houses and wealth. No? Anong kayang ibigay ng magulang natin? Wealth, inheritance, mana, and houses. Bigyan niya ng bahay, bigyan ng kayamanan. Okay yon. Yan lang ang kayang ibigay ng parents mo. Pero ano ang kayang ibigay ng Diyos? But, look at this. Only the Lord can give an understanding wife. Amen po mga kapatid? Kaya po, si Lord lang ang kayang magbigay ng understanding wife. Ibig sabihin, she is sensible, wise, congenial, prudent, good wife, or either good husband. Amen po ba mga kapatid? So, pray for a praying wife. No? Kung ikaw ay naghahanap ng mapapangasawa, dapat
siya ay marunong at magaling magdasal. Do you agree with me? Mga nanay, do you agree with me? Amen po ba? So, ang mga babae po talaga, magaling po yung dumaldal. Magaling yung magtatatalak, yung mga sila misis. Pero, you can put them to good use. Habang sila ay nagdadaldal, sabihin mo sa kanya, halika nga, mag-pray muna tayo. Tama ba mga kapatid? Amen po? Pwede mong gawin yan. Na unless na dapat po your wife is a praying wife. Are you still with me mga kapatid? Amen po ba? Amen. Technique din po yun. Kapag nag-aaway na kayo, sige, halika nga. Pray muna tayo. Tingnan ko lang kung mag-aaway pa kayo. Are you still with me? Amen. Proverbs 18 verse 22. Find a good spouse, asawa. You will find what? A good life. And even more, the favor of God. Amen? Amen po ba? Kaya po, gaganda lang ang buhay ng isang tao kung makakahanap siya ng good wife. Kaso, hindi pala hinahanap ang mapapangasawa. Ano yung sabi kanina? Pray. Dapat ito ay pray. Amen mga kapatid? Bakit? Kasi pag pinagpipray mo, favor. Papaboran ka ng Diyos sa iyong panalangin. Amen po ba mga kapatid? Amen po ba? Kaya kahit lalaki ka, nagpipray ka na, Lord, nawa po ay bigyan mo ko ng asawa. Amen po ba? Pabor yun. Sabi sa katabi, pabor yun. Amen po ba? Yung mga meron nga lang magkagusto sa'yo, pabor na ng Diyos yun. Tama ba mga kapatid? Amen? Kaya pag pinaboran ka ng Diyos, may nagkagusto sa'yo, sabi mo, Lord, sana yung ibibigay mo, gwapo na rin, maganda na rin, mabait at mapanalanginin. Amen mga kapatid? Amen po ba mga kapatid? O dapat ba pinagpipray yun? Yes. Kasi pag dilat mo sa umaga, magkatabi kayo, pag dilat ng mata mo, syempre makita mo, wow, magandang tanawin. Tama ba mga kapatid? Araw-araw yun na mangyayari sa iyo. Kaya ipag-pray mo. Shout amen. Palapakan natin ang ating Diyos na buhay. Ngayon, kung ayaw mo ng maganda, ng gwapo, di huwag kang mag-pray. Kung ano na lang dumating. Lord, kung sinong dumating sa pinto na yan, siya na lang. O, bahala ka. Are you still with me? Amen. So, bakit nga ba dapat ang iyong mapapangasawa ay mapanalanginin at malapit sa Diyos? 1 Peter 3:7. Sulat nyo po ito, mga mag-asawa. In the same way, you husbands must what? Give honor to your wives. Treat her with understanding as you live together. Ano pong sabi? Husbands, mga asawang lalaki, honor, respeto natin, igalang natin ang mga asawang babae. Treat her with understanding as you live together. Unawain. She may be weaker than you are, but she is what? Equal partner in God's gift of new life. Amen mga kapatid? So yung mga babae, mga misis natin at ang mga mister, lahat tayo ay tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Amen po ba? Amen po ba? Kaya po, ano ang warning? Here's the warning. If you don't treat her as you should, pag hindi mo ginawa na igalang mo ang iyong asawa, look at this, your prayer will not be heard. Amen? Kahit dasal ka ng dasal, kahit attend ka ng prayer meeting, wali yon. Bakit? Kasi yung misis mo is stressed, either siya ay abused, not respected, injured, or battered wife. Are you still with me, mga kapatid? Amen po ba? So anong ibig sabihin? Pag hindi okay si misis, either yung pinagpe-pray mo, hindi niya pinagpe-pray. Tama ba mga kapatid? Or baka hindi na rin siya talaga nagdadasal. Kasi hindi kayo pareho ng panalangin. So ano nangyayari? Sabi dyan, your prayers is not heard. Can I hear amen? Amen po ba? Nagigets nyo po ba yon? Amen. So dapat po ay parehas po kayong nanalangin. Amen po ba mga kapatid? Lalo na pagka ang mapapangasawa mo ay unbeliever, nako sigurado yan. Magkaiba talaga kayo ng panalangin. Amen po mga kapatid? Amen po? Amen. So ano pa? Next. Therefore, don't marry an unbeliever. No? Ito yung mga walang Kristo sa puso.
They have other religions. So pag hindi Christian, dapat don't. Kiss kagad yan. Hindi Christian, ayaw natin yan. Amen mga kapatid? Amen po ba? Kaya sa mga may asawa na, sabi ko nga sa inyo, wala na tayong magagawa dyan. Pero sa mga single, mag-isip-isip. Sabihin sa mga single, mag-isip-isip. Ano bang sinabi ng Diyos? 2 Corinthians 6:14-15. Alam natin ito. Stop forming inappropriate relationship with, kanino? Unbelievers. Can right and wrong be partners? Can light have anything in common with darkness? Can Christ agree with the devil? No? Can a believer, Christian, share life with an unbeliever? Anong sagot natin doon? No, never. Amen po ba mga kapatid? Amen po ba? Hindi pwedeng magsamang liwanag at ang dilim, si Jesus at ang devil. So ikaw na naniniwala kay Kristo, hindi rin uubra sa iba ang pananampalataya. Not because God is killjoy o ayaw kanya magka-jowa. Maliwanag po ba yun mga kapatid? Amen po ba? Kasi nga, syempre, sabi ni Lord, wag muna. Baka hindi ka pa nakaka-graduate, baka hindi ka pa handa, kaya wag muna. Amen po ba mga kapatid? Or else, baka maging miserable, sad ang buhay natin with an unbeliever. Amen po ba mga kapatid? He or she won't believe you, he or she won't even believe what you believe. Bawa, ikaw naniniwala, ay dapat nagbibigay tayo kay Lord ng grace giving. Sa iba yung paniniwala niya, wag na, sayang din pangkain yan. O di, problema na. Sabi ng Lord, magsimba tayo wag na, matulog na lang tayo. Amen mga kapatid? Hindi na siya maniniwala sa iyong paniniwala because he or she is an unbeliever. Do you get that mga kapatid? Magkaiba kayo ng paniniwala. Do you get that? Tandaan niyo po yun. Ang mga Christian, ang church, ay ikakasal kay Kristo, kaya dapat tayo po hindi ikasal sa mga anak ni Satan, anak ni devil. The sons and daughters of the devil. Di ba merong mga anak din ng demonyo? Sabi ng John 8:44. Amen po ba mga kapatid? So now, alam mo ng verse na to, 2 Corinthians 6:14-15. Pilit mo pa rin iniilagan, iniiwasan ng verse na yan, but sooner or later, it will prove its worth, the truth will prevail, at makikita mo, tama ang Diyos sa sinasabi niya sa atin. Can you hear amen? Amen po ba? Kaya pag single ka, you have the chance na itama ang relasyon ng iyong mga anak, babae man siya o lalaki, at hanggat single pa sila. Can you hear amen? Amen po ba mga kapatid? No, sabi ng iba, huwag mong gamitin yung rason na ito Sabi ng iba, kahit naman Christian nag-aaway din, nagkakagalit, naghihiwalay din, no? Di sa unbeliever na lang ako, wrong. Sabihin sa katabi, wrong. Kasi ang nagutos dito, hindi naman si pastor, hindi naman tao. Sino ang nagutos? Ang Diyos. Kaya pag hindi mo sinunod ito, ang yung hindi sinusunod ay ang Diyos na nagsabi, stop. Pag sinabi ng Lord, stop forming, stop it, and you will thank God later. Can you hear amen? Amen po mga kapatid? Amen. Now, let's move on. Therefore, next, this is where marital friendship plays a very important role in Christian life. No? Your spouse should be your what? Your best friend. Sino sa inyo ang nag-asawa at ang kanyang asawa ay best friend niya? Meron ba dito? Sige, palakpakan nga na po natin mga nagtaas. Okay. Kaya, maganda yon. Kasi best friend mo, kilala mo na ang kanyang mga karakas. Sabi nga, tama ba mga kapatid? Alam mo kung saan siya naiinis, alam mo kung saan siya natutuwa. Tama mga kapatid? Kailangan ba na magkaibigan kayo bago ikasal? Yes. Bakit? Look at the quote. Next. Sabi dyan, it is not the lack of love, but lack of friendship that makes an unhappy marriages. Tama mga kapatid? Hindi dahil yung hindi mo na mahal kundi hindi na kayo magkaibigan. Hindi na kayo BFF. Ano nangyayari sa mag-asawa? Lagi
lagi tuloy nag-aaway, laging magkagalit, high blood, no? Ayaw magpasakop sa isa't isa, nagpapataasan, hindi faithful sa sinumpaan nung sila ikinasal. Are you still with me, mga kapatid? Amen po ba? Amen. So, ano pong ibig sabihin? Baka kasi nakalimot or hindi alam nung ikinasala na si Mrs. pala ang susunod kay Mr. Tama ba, mga kapatid? Sino bang susunod? Si Mr. ba o si Mrs.? Si Mrs. Nasa Biblia po ba yon? Baka hindi nyo nga binasa talaga, no? Ipabasa natin ulit. Ephesians 5:22-23. Everybody, sabayan nyo lang ako. Wives, place yourselves under your husband's authority as you have placed yourselves under the Lord's authority. 23, the husband is the what? The head of his wife, as Christ is the head of the church. It is his body, and he is its Savior. Maliwanag po ba yun, mga kapatid? Self-explanatory. Ang babae ang magpapasakop sa lalaki, at ang lalaki ay magpapasakop kay Kristo kasi Christian ka na. Church tayo. Amen, mga kapatid? Sige, palapakan natin ang Diyos. 24, next po, hindi pa tapos. As the church, sino yun? All Christian. Babae, lalaki, husband and wife. As the church is under Christ's authority, so wives are under their husband's authority in everything. 25, husbands, love your wives as Christ loved the church and gave his life for it. Amen po ba, mga kapatid? Isip-isipin nyo ito. Ito ang dahilan kung bakit malungkot ang isang mag-asawa or marriages or ang isang pamilya. Bakit? Walang gustong magpasakop sa otoridad na ibinigay ng Diyos sa kanila. Amen po mga kapatid? At baliktarin na lang natin. Sige, mga misis, kayo na lang ang otoridad sa bahay. Kami, luto-luto na lang kami. Sige, laban-laban na lang kami. Pwede ba natin gawin yon? Pwede naman, kaya lang masisira ang design at magbabago ang magandang plano ng Diyos sa atin. Amen mga kapatid? Amen po ba? Dapat magpasakop tayo, magpakumbaba tayo, at dapat lumugar tayo sa dapat pagkalugaran. Can you amen? Kasi minsan ang mga misis ayaw lumugar. Tama ba mga kapatid? At si Mr. naman ayaw ding magpakumbaba kay Kristo, kaya nag-aaway. Are you still with me? Kaya sasabihin ng lalaki, hindi, ako dapat masunod. Eh sabi ni Lord, magpakumbaba ka na. Hindi, Lord. Oh, away pa rin. Are you still with me? Amen po ba? Kaya dapat, babae man o lalaki, misis man o mister, nagpapasakop tayo sa ating Panginoong Yesus. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos. Maliwanag po ba yun mga kapatid? Amen. Pwede naman na kapag mag-asawa na, i-apply natin yung principle na happy wife, happy life. Alam niyo yun mga kapatid? Pag masaya si misis, masaya din ang buhay ni mister. Totoo ba yun mga kapatid? Pwede yun. Pwede mong pasayahin ang yung misis kasi ang pinakamahirap talagang pasayahin, mga misis. Tama ba mga kapatid? Do you agree with that? Talaga? Kahit walang ulam sa bahay? Kahit walang entrega? Di ba no? Are you still with me mga kapatid? Pero, pag ginawa mo na maging masaya ang iyong asawa, magiging masaya rin ang iyong buhay. Amen na kapatid? Kaya lang ang principle na ito, one-sided eh. Kasi parang hindi siya healthy, hindi siya realistic, kasi nga, parang ikaw na lang lagi ang nagbibigay para mapasaya siya. Amen po ba mga kapatid? So anong dapat mong gawin? Dapat merong teamwork, merong mutual respect sa isa't isa, merong friendship, magkaibigan pa rin kayo. Amen na kapatid? Kasi minsan kahit na nag-away kayo, nasira lang relasyon nyo, nandiyan pa rin magkasama kasi magkaibigan pa rin kayo. Hindi nawala ang friendship ninyo. Can you amen? Amen po mga kapatid. Sige, palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Huwag kang maghanap ng perfect kasi ikaw rin naman hindi perfect. Amen na kapatid? Ang perfect lang ay ang Diyos, kaya lumapit tayo sa ating Panginoon. At bago pa isulat yung Ephesians 5:23, look at the context in verse 21. Next, Ephesians 5:21, balik tayo sa taas. And further, you will submit to one another out of reverence for Christ. Ikaw na magpasakop.
Husband ka man, si Mr. man, si Mrs. man, ikaw nang magpasakop. Alang-alang sa iyong pagsunod, paggalang at pagpapasakop sa ating Panginoong Yesus. Bahala ng Diyos sa Kanya, basta sumunod ka sa ating Panginoon. Shout Amen. At may pangako ang Diyos. Anong pangako ng Diyos? Next, Psalms 37:4. Seek your happiness in the Lord and He will give you your heart's desire. Amen mga kapatid? Amen po ba? Saan natin hahanapin ang ating kasiyahan? Ang ating kaligayahan? Sa bagay ba? Sa pera ba? Sa kayamanan ba? Sa tao ba? Hindi po. Sabi diyan, seek your happiness in the Lord. Sabi nga natin, Lord. So, pag ginawa mo yon, ibibigay ng Diyos yung talagang magpapasaya sa iyo. Ano ang gusto mo? Ano ang gusto mo na magpapasaya sa iyo? Yung desire ng puso mo. Maybe yung matagal mo nang pinagpe-pray, kayang ibigay ng Diyos yan. Can you hear amen? Amen po ba? Look at the New Century Version, nasa baba. Enjoy serving the Lord and He will give you what you want. Amen mga kapatid? Mag-serve ka lang na mag-serve. Maglingkod ka lang, mag-church ka lang na mag-church. Amen mga kapatid? At darating ang araw, ibibigay ng Diyos ang iyong hinihiling. Kahit sa langit pa dumating. Amen mga kapatid? Sige, palapakan natin ang Diyos sa buhay. Amen po ba? Kung hindi dumating dito, ibibigay ng Diyos pag nasa langit ka na at doon mas masaya tayo. Pumalakpak nga po natin ang pupunta sa langit. Amen po mga kapatid? Sa langit walang problema, walang sakit, walang pagluha, walang kamatayan. Wow. Amen po ba? Amen po ba? Nasa Bible po ba yon? Yes. Revelation 21:4, sabi diyan, He, the God, will wipe away all tears from their eyes. Lagi kang umiiyak dito sa mundo, pagdating sa langit, pupunasan ng Diyos lahat ng mga luha mo. There will be no more death. Hindi ka na mamamatay. Kaya kahit di ka nga kumain doon hindi ka mamamatay. Amen? Ano pa? No more grief or crying or pain. Hindi ka na masasaktan. Kung dito sa mundo, lagi kang sinasaktan, lagi kang pinagkakaisahan, sa langit, hindi ka na malulungkot. The old things have disappeared. Amen mga kapatid? Amen po ba? So God can restore, God can bring back everything that is broken. Ano yon? Broken lives, broken relationship, maybe not marriages kasi sa langit wala naman pong pag-aasawa na, sabi ng Matthew 22:30. But God can bring back your broken dreams, your prayers. Jesus can fix them. Jesus can heal your worries and brokenness. Just give it all to Jesus and He will turn your sorrows into joy. Can I hear amen? Amen po ba? Ibigay mo kay Kristo ang lahat ng iyong mga kalungkutan at pasasayahin ka ng ating Diyos na buhay. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos. Last 3 slides. Sabi rito, next. However, if you are not married, a widow or a widower, sa mga walang asawa, no? O kaya wala ng asawa, your family, good friends, and an authentic church community can be your, human source of joy. Amen na kapatid? So, joy is here in OCW Pampanga. Amen? Literally. Ayun siya. Tama ba? Kaya dapat, kung wala kang pamilya, okay yun. Pero ang maganda, meron kang church na inaatinan. Kasi dito, you have the family in the house of God. Can I hear amen? Amen po ba? Amen. Magiging masaya ka rin. Papasayahin ka rin niya. May mga batang tumatakbo-takbo dyan, hahawak sa paa mo, Daddy, Daddy. Okay, sige, anak na kita. Amen mga kapatid? Meron kang sister, meron kang brother, meron kang nanay, may tatay, may tita, tito. Tama ba mga kapatid? Because you have a family in a church community. Can I hear amen? And that can be a source of your joy. Palapakan natin ang Diyos. Last verse, Proverbs 17:17. Yan, last verse. Friends, love through all kinds of weather. Totoo ba ito? Ang isang tunay na kaibigan, nagmamahal yan kay umulan, kay umaraw. Tama? Family. Ano ba yan? Stick together in all kinds of trouble. Amen na kapatid? Amen po ba? Basta may friends ka sa church, carry na yan. Amen? Kasi sasaya ka rin.
may kakaramay sa'yo, may kausap ka, may pagsusumbungan ka, may magpipray sa'yo, may magkikare sa'yo because you have a family in the house of God. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos. So, last question, are you living under God's authority? Amen? So, kung namumuhay ka sa pagsunod sa otoridad ng Diyos, sasaya ka. You will enjoy life. You will be super blessed, not just blessed, and happier than happy dahil sa ating Panginoong Kristo. Shout amen. May natutunan po ba kayo? Amen. Next po, letter C is, spiritual provision. At itutuloy po natin yan next meeting natin. So, kumpleto na tayo, di ba? Merong material, merong emotional, at merong spiritual provision. What is our Macarius Challenge, everybody? Enjoy life under God's authority. Sige, tayong lahat. Ano pong ating Macarius Challenge, everybody? Enjoy life under God's authority. Tandaan niyo po ito. Pwede kang maging masaya habang sumusunod ka, habang naglilingkod ka sa ating Panginoon. Amen, mga kapatid? And after all, ang Diyos lang ang nangarap na ikaw ay magkaroon ng napakagandang buhay. Buhay na mayaman, buhay na masagana, at buhay na walang hanggan. Hindi ka na mamamatay. At ito yung mangyayari the moment na tinanggap mo si Kristo sa iyong puso. Amen, mga kapatid? Amen po ba? Ako'y nagbabaka sakali na sa oras na ito, merong gustong maging anak ng Diyos. Gusto mo bang maging anak ng Diyos? Gusto mo bang pumunta sa langit? Gusto mo bang maging tagapagmana ng kaharian ng langit? Amen. Sumunod ka sa maiksing panalangin na ito. Sabi mo, Panginoong Hesus, pinupuri kita, pinapasalamatan sa gabing ito. Maraming salamat po. Dinala mo ako sa lugar na ito. Panginoong Hesus, patawarin mo po ako sa lahat ng aking kasalanan. Mula nang ako'y bata hanggang sa kasalukuyan. Panginoong Hesus, tinatanggap kita bilang Panginoon at aking tagapagligtas. Banal na Espiritu, maghari ka po sa aking buhay. Ama naming Diyos, maghari ka sa aking buhay ngayon at kailanman. Salamat po sa iyong pagmamahal na walang wagas sa akin. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, in Jesus' name, Amen. Congratulations, kapatid. Ako na lang pong mananalangin. Panginoon, salamat po sa kapatid na sumabay sa maiksing panalangin na ito, yung pagtanggap. At sabi mo sa iyong pangako, John 1:12, ang sino mang naniwala, tumanggap sa iyo, ginawa kang Panginoon at tagapagligtas, sila'y pinigyan mo na ng karapatan na maging anak mo. Taga-langit, tagapagmana ng langit, at anak ng Diyos, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Buhay na masagana, super blessed, happier than happy. Kaya Panginoon, patuloy mo siyang palaguin, patuloy mo po siyang dalhin sa malapit na church upang lumago siya sa iyong mga salita at patuloy na maglingkod sa iyo. Maingat po na yung binabalik ang pinakamataas na papurit, pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Palapakan po natin ang ating Panginoon. Ano po ulit ang ating Macarius Challenge, everybody? Enjoy life under God's authority. Are you blessed? Super. Sige po, kung tayo po ay na-bless, ay pagpalain din po natin ang Panginoon through praise giving. Sige po. Good day, brothers and sisters! May natutunan po ba tayo sa ating lesson? Kung yes, pakilagay sa ating comment section. At kung nagustuhan mo ang video na ito, marami ka pang makikita. More like Sa ating YouTube channel, The Master Teacher TS. Thank you for watching. Stay super blessed and